Mga kapatid, pwede ho bang sabihan nyo yung inyong katabi, sundan nyo ako, itong sabihin nyo. Kapatid, sabihan nyo po, kapatid, sino ang Juan Bautista sa buhay mo? Sa atong ebanghelyo po, pinakilala si Juan Bautista. Sino ang Juan Bautista naman sa buhay natin? Sino ba siya sa ebanghelyo? Sa ebanghelyo siya pinakilala na bilang tinig, a voice of one crying out in the desert. Maraming mga tinig ang naririnig natin sa buhay natin ngayon. Napakaingay ng mundo. Pero kaninong boses ba at tinig ba ang pinakikinggan natin? At ito ang tinig ng isang tao na kailangan umaalingaw-ngaw, nangunguna, nangingibabaw sa ating panahon, sa ating buhay. Sino nga ba yan? Siya sa ating buhay. At ano ang tinig na sinasabi? Itong tinig na sinasabi ni Juan Bautista sa ating buhay. Dalawa po ang sinasabi ng tinig na ito. Para maging Juan Bautista sa buhay natin, ang tinig na ito ay nagtuturo sa atin patungo kay Jesus. Is the voice that points us towards Jesus. Is the voice that leads us towards the Lord. Alam niyo si Juan Bautista ay sikat. Pwede niya na akuin, aminin, ako. Maraming sumusunod sa kanya. Ako ang Mesiyas. Ako ang Kristo. But out of humility, he, John the Baptist, who knew himself, did not point his fingers towards himself, but he's pointing his fingers to the Lord. At ano ang turo niya? Pagturo niya kay Kristo, yon ang sundan nyo, sapagkat ituturo niya tayo sa katotohanan, sa kabutihan, sa daan, sa buhay. John the Baptist is not making himself the one who is expected to come. Marami ngayon ang iniisip sarili, pinapasikat ang sarili. Minsan nga nakakalimutan ang Diyos. Mamimigay tayo ngayon sa Christmas at magiging sikat yung takapagbigay. Baka makalimutan natin ang dahilan kung bakit mayroon tayong Pasko. All our activities, kasama itong ingay na ito naririnig natin, dapat ay ituro tayo papunta sa Panginoon. Sino ang Juan Bautista sa buhay natin na itinuturo tayo sa kabutihan? Kung meron po akong maalala, yung nanay ko, araw-araw nag-iingay nung bata pa kami para gisingin, para pumasok sa paaralan, para mag-aral, para tumayo, para magtrabaho. Who is the John the Baptist in your life? Itinuturo tayo sa Diyos. At ikalawa, ang boses na ito ay itinuturo ang sarili natin. Look at yourselves. And who are you? You are all sinners. Itinuturo ng boses na ito na tingnan natin ang ating sarili. Pwede ho bang sabihan niyo yung katabi niyo, kapatid, makasalanan ka. Yan ang turo at sinasabing mensahe ni Juan Bautista. Repent. Only the one who admits that he is a sinner repents. Yung mga walang kasalanan po dyan, hindi na kailangan magsisi. Kaya ito yung sinasabi ni Juan Bautista, repent. Magsisi kayo. Sino dito sa inyo walang kasalanan? Pakitaas ang kamay. Papatayin ko na kaagad. Lahat tayo makasalanan. And the words and the voice of John the Baptist is echoing, telling us, hoy, magsisi ka na. Magsisi ka sa mga kasalanan mo. Telling us, make straight His paths. Sapagkat ang daan natin, ang pag-iisip natin,
liko-liko, bako-bako, ang ating pananaw hindi tuwid. And the voice of John the Baptist is telling us, magsisi na. Mga kaibigan, mga kapatid, ito ang mga paalala sa atin ng boses na ito upang maihanda natin ang ating sarili sa darating na Pasko. O sabihan niyo po yung inyong katabi, sundan niyo ako. Kapatid, makasalanan ka, ayusin mo ang buhay mo habang may panahon ka pa. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Baka masabi na lang natin, wala na palang bukas. Today is the moment. Let's do it. Find the John the Baptist in your life. And if needed, be the voice of John the Baptist to others. Please stand. Let us now profess our faith. So we all say, I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Brothers and sisters, the Lord is faithful and does not delay in keeping his promise of salvation. With confidence, let us pray to the Father as we say, Father, hear our prayer. Father, hear our prayer. For the Church, like John the Baptist, who pointed to Christ, may the Church proclaim his renewed vigor to the men and women of today, that Jesus Christ is the Redeemer of humanity and the Lord of history.